Okay, para dun sa mga naghintay dito sa follow-up video ko sa Infinix Note 40 Pro Plus 5G, maraming salamat sa inyo. And finally, meron na tayong official SRP para sa phone na to, 13,999 pesos. So, nandyan guys yung link ng kanilang Lazada flagship store sa description box ko ba kung sakaling gusto nyo na itong bilhin. And mas maganda, tapusin itong video na to. Magka-focus tayo primarily sa charging, tapos sa kanyang display. Gusto ko rin pag-usapan yung performance. Meron ako update sa Antutu. Tapos yung battery performance. Okay? So almost lahat naman pag-uusapan natin. Pero again, magka-focus muna tayo dun sa battery and charging. So sa ngayon, makikita ninyo, yung Note 40 series na pinadala ng Infinix ay nasa isang special gift box. So meron silang partnership sa JBL kasi yung Note 40 Pro Plus 5G ay tuned by JBL yung dual speakers. Okay, so inopen na natin yung box. So yung gift box ay may lamang Note 40 Pro Plus 5G. Yan, ito yung pag-uusapan natin mamaya. Disclaimer lang, nilagay ko lang to dito pero sa totoo lang ay nagamit ko na ng ilang weeks itong phone na to. So, ayun. Yun lang naman. Tapos, ang talagang special dito ay itong JBL Go 3 na speaker. Napakaganda guys. So, kita nyo naman. Gusto ko na orange yung pinadala nila sa akin. Parang STR orange. Tapos, Bluetooth 5.1 na siya and Harman. And ayun, pang outdoor talaga siya guys. Ganda. Ganda. Tapos ano daw to guys? IP67, waterproof and dustproof. Tapos 5 hours of playback time sa isang charge. So not bad. Para sa mga nagkaplano ngayong magpunta ng beach ganyan o kaya sa resort. Tapos gusto nyo ng sound trip. O, pwede na to. Okay, so tabi muna natin to. And balikan natin tong Note 40 Pro Plus 5G. Okay, so mapapansin niyo guys, makapal yung box niya kasi dalaway laman yan. Yung phone at saka yung free na wireless charger. Okay? So tabi muna natin to. Ito muna tayo. Yan, ito yung magpad. Okay? So kapag inopen natin to, okay, ang una nating makikita ay yung mismong magpad na. Yan. Okay, so ganito siya. Bilog siya, tapos meron siyang ayan, USB-C port. Ayan. So, kukonek natin dito yung ating charger, syempre. Tapos, ito na yung magcha-charge sa ating Note 40 Pro Plus 5G doon sa likod. Okay, so, ano to? Maganda to kung gusto nating mag-charge habang nag-games tayo kasi walang cable na humaharang dito sa may bandang ibaba kapag naka-landscape mode tayo. So, konting specs lang guys dito sa magpad, no? Ano siya? Ang output niya ay 15 watts. Yan. So, slow charging siya. Maganda yon para hindi ganun ka bilis uminit. Kasi usually guys, sa mga wireless charging sa ngayon, ang bilis talagang uminit. Kaya usually, yung mga wireless charger kagaya nito, maano talaga, mabagal talaga. Okay, so yan yung una. Yan yung magpad. And gusto ko na rin pakita sa inyo guys, yung isa pa, napakita ko na to ata sa TikTok, yung mag power. Ito naman, wireless power bank. So, kapag inopen natin siya, ganun din. Yan, ang una natin makikita yung mismong mag power na. So, ito ay, kung di ako nagkakamali, 3020 mAh. Tapos, yung kanyang charging speed ay 18 watts, guys. 18 watts yung max na charging speed niya. Okay, so again, mamaya papakita ko sa inyo kung paano to, o kung ano itsura nito kapag na nakakabit na sa ating Note 40 Pro Plus 5G. So sa ngayon, tabi na muna natin tong mga to. And mag-focus muna tayo dito sa ating Note 40 Pro Plus 5G. So open natin tong box. So nandito pala sa atin guys, ay itong vintage green. So para siyang may leather back yung case niya. Makipakita ko naman sa inyo. Pero meron pa naman tong isang kulay kung sakaling ayaw natin ng green. Tapos makikita nyo guys itong document sleeve na merong logo ng all-around fast charge 2.0. Ayan. Tapos sa loob niyan, meron tayong SIM ejector pin. Tapos, ayan, pakita ko sa inyo yung lahat ng laman. So, meron tayo ditong stickers. Ayan. Infinix Note 40 series na stickers. Tapos, ito yung case guys. Maya-maya, pakita ko sa inyo, ulit sa inyo. Ito muna. Meron tayo ditong tempered glass. And natuwa talaga ako kasi nga, karamihan ng mga curved screens ngayon, napakahirap hanapan nito. Tapos nagsama sila. So talagang ang laking puntos niyan para sa Infinix. So good job Infinix. So dito yung pang-apply ng ating tempered glass. Ayan, partner yan. So balikan natin.
yung kanyang case. Ito yung kailangan natin guys para magamit natin yung mga accessory na pinakita ko sa inyo kanina. Kasi ito yung may magnet. So, pakita ko sa inyo. Halimbawa, yung mag power, ayan, yun siya. Hindi siya madaling matanggal. Diba? So, yun yung kailangan natin. Mahalaga tong case na to. Tapos, yung ating magpad. Ito siya. Ayan. Diba? So, kailangan talaga natin siya. Tapos, ang makikita natin next sa box ay itong mismong unit natin. Okay, tanggalin natin sa balot. Ito yung vintage green. Ayan siya guys. Ganda, di ba? Ganda oh. Leather back talaga siya. Tapos ang laki ng kanyang camera module. Napaka-modern. Curved din guys yung kanyang back panel. Plus curved din yung kanyang display. So napaka-comfortable niya hawakan. So try natin ikabit yung case. Ayan. Ganda, di ba? Tapos ganyan. Ayan. Napaka-elegante tingnan. And nakakatuwa lang kasi sa ganitong presyo guys, 3999. Maliban sa maganda yung specs, maganda yung display, malaki storage, malaki yung RAM, meron na tayong ganitong klase ng wireless charger. Usually kasi na experience lang natin yan dun sa mga premium mid-range papunta sa flagship phones na ang mahal talaga. Pero sa ngayon, sa halagang 3999, may experience na natin wireless charging. Okay, so kagaya ng sinabi ko kanina guys, ang una nating pag-uusapan dito ay yung battery and charging. So itong Infinix Note 40 Pro Plus 5G ay merong 4,600 mAh na capacity, tapos 100 watts yung kanyang max charging speed kapag wired, and 20 watts naman yung max na charging speed kapag wireless. Okay, so pare-pareho siguro tayo iniisip. 4,600 mAh, parang liit nun. And I agree. Definitely, agree ako dyan. Kasi usually talaga, lalo sa ganitong presyo, ang minimum dapat na battery capacity, 5,000 mAh, pero ito less, 4,600. So maya-maya pakita ko sa inyo yung SOT na nakuha ko dito, pero pag-usapan muna natin, gaano ba katagal i-charge yung phone na to gamit yung wired charger niya, tapos yung wireless. Okay, dun muna tayo sa wired. From 6 to 100%, 43 minutes ko lang na-charge yung phone na to. So talagang mabilis. Sipin nyo yun, 6% yung starting ko guys ha. Pero 43 minutes lang yung inabot. Ngayon, pagdating sa wireless, dalawang test yung ginawa ko. Sa unang test, 8 to 100%, 3 hours and 55 minutes ko na-charge yung phone na to. And medyo natagalan ako, kaya inulit ko. So sa pangalawang test, 18 to 100% naman, 2 hours and 26 minutes yung itinagal. So, talagang hindi natin pwedeng expect na mabilis yung magiging charging speed natin kapag wireless. And para sa akin, tamang-tama lang yun. Kagaya ng sinabi ko kanina, talagang ang bilis suminit kapag wireless charging. So, saktong-sakto lang yung tagal na yun kasi nga, hindi ganun kabilis yung charging speed kapag wireless. Ngayon, meron akong papakita sa inyo na feature nitong Note 40 Pro Plus 5G tungkol sa charging speed. Okay, so punta lang tayo guys sa settings. Tapos hanapin natin yung battery and power saving. Tapos meron kayong makikita dito sa baba na charge. Tapos charging speed. So meron tayong dalawang option dito. Smart charge tsaka low temp charge. Kung ayaw natin na palaging 100 watts yung kanyang charging speed, at ayaw natin na makapag-generate siya ng alarming heat kapag sina-charge natin wired, pwede natin piliin yung low temp charge. So, kung hindi naman tayo nagmamadali, pwede yan, or i-charge natin tong phone na to kapag matutulog na tayo sa gabi. Pero kung gusto natin na ma-reach niya yung 100 watts na speed, pwede nating piliin yung smart charge. Pero dahil smart yan, babagal din siya kung kinakailangan. Halimbawa, naramdaman niya na yung ating charging habit ay kapag natutulog tayo, bababaan niya ng konti. Pero again, kung gusto nating maiwasan talaga yung alarming heat, low temp tayo. Okay, so puntahan natin ngayon guys, pag-usapan natin yung SOT na nakuha ko dito. So 4,600 lang guys ha. So medyo deal breaker yun sa iba. Pero para sa akin, nung nakita ko yung SOT, pero medyo okay na rin. Ito guys, 11 hours and 33 minutes. So, ang setting natin yan ay 50% brightness tapos naka-auto yung ating refresh rate. Well, gaganda pa yan kung bababaan natin yung refresh rate tsaka yung brightness. Pero,
Most of the time, ganito lang talaga yung makukuha nating SOT. Nandun lang siya sa okay lang. Hindi naman siya impressive, hindi siya nakakawaw, pero pwede na. Hindi rin naman nakaka-disappoint. Yung 11.5 ay pwede pang ma-improve sa mga susunod na software updates. Okay, so yun guys yung mga gusto kong i-share tungkol sa kanyang battery and charging. And again, lagi yung tatandaan, hindi natin maididikit ng maayos tong mga to kung wala itong case. So ingatan nyo to, at if ever man na masira at gusto nyo magamit pa rin ng maayos ang kanyang wireless charging, bili ulit kayo ng bago. Okay, next sa pag-usapan natin guys ay yung kanyang display. So itong Infinix Note 40 Plus 5G ay merong 6.78-inch curved AMOLED na display, Full HD Plus yung kanyang resolution, 120Hz yung kanyang max refresh rate, 360Hz yung kanyang touch sampling rate, at aabot ng 1,300 nits yung kanyang peak brightness. Ngayon, ang masasabi ko lang guys, after ng ilang weeks ng paggamit sa phone na to, napakaganda ng color production nito, flagship level na. And nag-enjoy talaga ako dito kapag nanonood ng videos, lalo na kung sakaling plano natin na manood dito ng mga movies, TV series sa Netflix, mag-enjoy talaga tayo. Napakaganda ng kulay ng kanyang display. Pero if ever man na hindi pa tayo satisfied sa default na timpla ng kulay nito, pwede pa tayong pumunta dito sa display settings, color style. Meron pa tayong pwedeng i-customize dito. For example, meron tayong dalawang preset. Original color, yung kanina nyo pa nakikita. Pero kung gusto pa nating mas maging vibrant yung kulay, bright colored tayo. Meron naman tayong pwedeng adjust dito na color temperature sa baba. Tapos if ever guys, nalalabas tayo at medyo nakukulangan pa rin tayo dun sa kanyang brightness, pwede natin i-enable yung high brightness mode. So kung sakaling nakatutok tayo sa matinding sikat ng araw, makikita pa rin natin yung display kapag naka-on yan. Ngayon, pagdating naman guys sa kanyang Widevine security level, good news. Level 1 guys, at makakapag-play tayo ng full HD content sa mga streaming services. Tapos yung kanyang refresh rate, kapag naka-auto lang tayo, buwababa siya ng kusa to 60Hz kapag hindi natin ginagalaw yung display. Tapos guys, natuwa din ako kasi ang ganda ng haptics ng phone na to. Hindi siya mukhang 14,000, mukha siyang 18,000, ganun yung feels ng kanyang haptics. So gamitin nyo. And huwag niyo rin kalimutan guys, meron tayo ditong active halo lighting. Ayan, iilaw siya kapag meron tayong notification, kapag may tumatawag sa atin, o kaya kapag nagcha-charge tayo. So magandang magandang feature siya kung sakaling nakabaliktad yung phone natin. Hindi na natin kailangan palaging tingnan yung display kung meron tayong notification. So para sa akin guys, itong active halo lighting, hindi to basta gimmick lang. Magandang feature siya at malaking tulong. Okay, pagdating naman guys sa performance, naka XOS 14 na tayo dito out of the box. Android 14 na yan. Dimensity 7020 yung kanyang chipset. LPDDR4X yung kanyang 12GB na RAM. At UFS 2.2 naman yung kanyang 256GB na storage. So meron tayo guys MEMFusion dito or virtual RAM. So pwede natin nang i-enable at makakapamili tayo between 6, 9, or 12. So up to 24GB technically yung pwede nating maging RAM dito. Pero para sa akin lang kung sapat na sa atin yung 12GB na RAM, physical RAM, pag-isipan nyo mabuti kung kailangan nyo ba talaga ng MEMFusion. Kasi tingnan nyo itong Antutu score. Okay? 452,163 yung nakuha natin kapag naka-on yung MEMFusion. So okay naman. Very decent, mataas na yan. Pero kapag in-off natin ang MEMFusion, mapansin niyo na may tinaas. Naging 453,000 na. So para sa akin, kagaya na sinabi ko kanina, kung hindi naman kailangan talaga nadagdagan natin ng 12GB physical RAM, huwag yun ang i-on, yung MEMFusion. Ito nga pala guys, munti ko na makalimutan, meron tong IP53 na rating. So splash dust resistant na to. So kung sakaling magbabakasyon tayo, dadalhin natin to sa dagat, okay lang, di naman siya agad-agad mapasukan ng alikabok, or kung sakaling mang maabutan tayo ng ulan, ginagamit natin to habang naghuhugas tayo ng plato, hindi tayo mag-aalala na basta-basta ito papasukan ng tubig. Okay, doon naman tayo sa kanyang camera. Yung kanyang main camera ay 108 megapixels, 1.75 yung kanyang aperture na meron niyang OIS, 2 megapixels na depth sensor, 2 megapixels na macro, at 32 megapixels na f2.2 selfie camera. Okay, so tingnan natin yung mga sample photos, night photos, at video samples.
Okay, so yun na yung ating follow-up video or iba pang update ko tungkol dito sa phone na to mula nung ini-release. And para sa akin guys yung 3999 na presyo nito, sapat na sapat lang sa dami ng features na makukuha natin sa phone na to. Napaka-premium niya para sa presyo niya. Tapos meron pa tayong wireless charging. Pero syempre gusto ko pa rin malaman kung anong comment nyo dito. Lagay nyo lang dyan sa baba. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.